Umiiral na simula ngayong araw ang anti-cybercrime law pero hindi napigilan ang paghahain sa Korte Suprema ng 2 pang petisyon laban dito. Pinagtanggol naman ng Malacanang at ng Department of Justice ang bagong batas. Hindi raw ito magiging balakid sa karapatan ng malayang pamamahayag. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Maaga pa lang nagtungo na sa Korte Suprema ang mga abogado ng Ateneo Human Rights Center para maghain ng petisyon kontra sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Layo ng Republic Act 10175 na supilin ang cyberpornography, identity theft at iba pang krimen na isinasagawa online. Pero unconstitutional daw o labag sa saligang batas ang ilang probisyon nito, lalo na ang nakapaloob na online libel, ang mga isinamang krimen sa ilalim ng Revised Penal Code at ang mas mataas na kaparusahan sa paglabag sa mga ito sa pamamagitan ng computer at internet. Ang mga probisyong ito raw ay labag sa freedom of speech at expression, freedom of the press at karapatan ng bawat Pilipino na ipahayag ang mga reklamo nila laban sa gobyerno. Gusto rin ng grupo na ibasura ang Section 19 ng Anti-Cybercrime Law na nagbibigay kapangyarihan sa DOJ na magsara ng mga website kung may patunay na may paglabag sa naturang batas. Maaaring maganda na turuan ka to be more responsible, but at the same time, the way to make you more responsible is through criminal liability. Lilinawin naman daw ni Justice Secretary Laila De Lima sa ilalabas na Implementing Rules and Regulations ng RA 10175 ang hangganan ng karapatan ng DOJ. Pero ngayon pa lang, may pangako at sentensya na si De Lima. Yung hindi yung talagang out and out arbitrary na makakita ka lang ng isang questionableng computer data ay kaagad-agad namin ipapasara, kaagad-agad ibablock. Hindi naman gano'n dun sa pagbasa ko ng batas. Wala pa akong makita doon na pwede nating sabihin na unconstitutional. Ang ika-9 na petisyon kontra sa batas, inihain naman ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP kasamang iba pang grupo ng media. Dapat daw pigilan ang pagpapatupad ng batas at tuluyan ang ibasura dahil hadlang ito sa mga karapatan at kalayaang tinatamasa na ng malayang Pilipino. Sobrang malaking irony na itong ganitong bagay nangyayari ngayon sa ilalim ni Presidente Aquino. And to think this is the son of Cory and Ninoy Aquino, icons of democracy. Sabi ng palasyo, nire-respeto nito ang protesta ng ilang grupo at ang hakbang na baguhin ng ilang probisyon. Pero wala raw paglabag sa saligang batas ang anti-cybercrime law. Layon daw ng batas na protektahan ang lahat mula sa mga mapang-abusong asal gamit ang internet. People are spreading the fear of this law, but people should also remember the power of the Constitution, the rights that it guarantees. That should be our safe harbor. That should be our refuge. Instead of imparting fear, we should be always telling the people our Constitution is there to protect our rights. Sabi rin ni De Lima, hindi raw dapat mabahala ang publiko. Ang prioridad daw kasi nila sa ngayon, tugisin ang organized cybercrimes tulad ng cybersex at hindi ang individual na netizens. We will gradually handle this matter and very prudently, because nga of the objections being raised and because of the pending petitions. So kahit walang TRO, ay siguro hindi naman kaagad-agad na magiging full-blown ang pag-implement. Sa ngayon, inoorganisa na ng DOJ ang Cybercrime Office na tututok sa pagpapatupad ng batas. Lia Manyalak del Castillo, nakatutok, 24 oras.